Sa isang nakakagulat na balita, ang China ay lihim na palang nagpadala ng mga militar nito sa Russia upang tulungan si Putin na ipanalo ang digmaang ito at angkinin ang mga nasasakupang lupain ng Ukraine. Pero hindi ganun kadali dahil ang mga militar ng Kyiv ay hindi umaatras sa giyerang ito. Nitong araw lang, umigting ang sagupaan sa silangang Ukraine sa may bahagi ng Donetsk region kung saan sinalubong ng mga Ukrainian ground units ang pinagsanib na puwersa ng Russia, North Korea at mga bagong mukhang hinihinalang mga Chinese troops. Sa gitna ng matinding bakbakan, habang ang lupa ay yumanig sa bawat pagsabog, ang mga mandirigmang Ukrainyano ay sumugod. Bit-bit ang matinding galit, determinasyon at ang hangaring iligpit ang lahat ng kalaban. Sa bawat putok ng baril, sa bawat pagsabog ng mortar, tinatahak ng mga sundalo ni Zelensky ang daan patungo sa impyerno, hindi para umatras, kundi para tapusin ang digmaan. Hindi na ito simpleng operasyon, isa na itong walang awang paglipol sa mga puwersa ni Putin, Kim Jong-un at maging ang anino ng mga sundalo ni Xi Jinping. Ang Kyiv sa halip na yumuko ay naging dambana ng katapangan. Sa mga video na inilabas ng militar ng Ukraine, makikita ang kanilang walang takot na pagsulong. Habang ang mga kaaway ay nagtatago sa kanilang mga lungga, ang mga Ukrainian forces ay walang habas na nagpaputok ng kanilang mga baril at tinutugis ang mga kalaban na nanginginig sa takot. Ang mga lansangan ay naging entablado na ng digmaan. Ang himpapawid ay sinakop na ng mga drone, fighter jet at sigaw ng paghihiganti. Ito ang bagong mukha ng giyera ngayon sa Ukraine. Isang digmaang hindi lamang laban sa mga armas, kundi laban sa mismong anino ng pananakop. At sa bawat hakbang ng mga sundalo ni Zelensky, isang mensahe ang ipinaparating sa buong mundo. Hindi sila natitinag, hindi sila tatalikod. Lalamunin nila ang apoy ng digmaan kung kinakailangan, basta't maipaglaban lang nila ang kanilang bayan. Ang matinding pagsalakay na inilunsad ng mga militar ni Zelensky ay nagbunga ng nakakakilabot na resulta kung saan maraming sundalo ng Kremlin ang hindi na nakauwing buhay. Sa gitna ng impyernong bakbakan, hindi na nila binigyan ng pagkakataon ang mga kawal ni Putin na makatakbo o makatakas pa. Simula noong Abril 4 hanggang ngayong araw, lalo pang dumami ang mga tumawid sa kabilang buhay mula sa panig ng Russia na araw-araw, gabi-gabi, walang tigil ang pag-aani ni kamatayan sa mga tropa ng Moscow. At kung ating sisilipin ang opisyal na datos mula sa kanilang sariling website, isang mabigat na katotohanan ng lumutang dahil umabot na sa 926,310 na mga sundalong Ruso ang kumpirmadong umalis na sa mundo. Ang masaklap pa ay hindi pa kasama rito ang mga natodas na hindi na nakita pa, mga katawan na iniwan na lang sa gitna ng bakbakan at tuluyan ng kinain ng lupa, mga kaluluwang nilamon ng digmaan at hindi man lang nabigyan ng magandang pagpapaalam, habang ang kanilang mga alaalay tinabunan ng usok at putok ng baril dahil sa maling pagkalkula ni Putin sa kakayahan ng mga Ukrainyano pagdating sa matinding tunggalian. Sa gitna ng walang takot na pagsugod ng mga militar ni Zelensky, hindi lang pagsabog ang kanilang iniwan, kundi binigyan din nila ng matinding sakit sa ulo ang kanilang mga kalaban. Ang galaw ng Ukrainian forces ay mabilis, brutal at eksakto, walang espasyo para sa pagtakas. Ang kanilang matinding pag-atake ay nagresulta sa pagka-corner ng ilang unit ng tropang Ruso. Ang mga sundalong ito na dati buo ang loob at puno ng tapang ay napilitang bitawan ang kanilang mga armas. Sa halip na matodas sa gitna ng labanan, pinili nilang isuko ang kanilang mga sarili, pinili nilang mabuhay pa. Ngunit hindi lang ang mga militar ni Putin ang minalas sa operasyon na ito. Dahil dalawang piling kawal mula sa hanay ni Pangulong Xi Jinping ng China ang nahuli na gumimbal sa buong mundo. Ang kanilang presensya sa lugar ay matagal nang pinaghihinalaan, ngunit walang konkretong ebidensya hanggang sa isiniwalat ng kapalaran ang katotohanan kung saan nasabat ang mga dokumento na diskubre ang mga code ng mga sundalong ito ng Beijing at ang kanilang mga pagkakakilanlan ay tuluyang nabunyag. Hindi lang ito simpleng pagkakahuli ng mga kalaban, ito ay isang pambihirang tagumpay para sa Ukraine at isang nakakahiya, nakakabahalang dagok para sa Beijing, lalo na kay Putin na humingi na pala ito ng tulong sa kaalyadong Chino para may magamit pang militar sa digmaan.
sa kadahilanang pinulbos na ng mga militar ni Zelensky ang mga sundalo ni Kim Jong-un. Ang pagkakadakip sa kanila ay hindi lamang isyong militar. Ito ay naging simbolo rin ng pagkabasag ng katahimikan sa pagitan ng mga bansang nagpapanggap na walang direktang kinalaman sa digmaan. Isang napakalinaw na mensahe na kahit gaano pa katalas ang mga espada ng diplomasya, hindi ito makakapagtago sa katotohanang may mga aninong gumagalaw sa dilim. At sa oras na mahuli ang mga aninong iyon, buong mundo ang makakapansin. Sa China na natiling tikom ang bibig ng pamahalaan. Walang opisyal na pahayag, walang kumpirmasyon, puro katahimikan, pero sa mga mata ng mundo, malinaw ang lahat. Na ang dalawang sundalong iyon ay hindi lamang tauhan. Sila ay representasyon ng malalim na pakikialam ng Beijing sa alitan, at ang kanilang pagkahuli ay hindi lang kabiguan, kundi isang pagbubunyag sa isang sikreto na kay tagal nang itinatago. At ngayon, habang tahimik ang mga opisyal na pahayag at tila nagbubulag-bulagan ang mga bansang sangkot, isa lang ang malinaw, wala nang ligtas. Ang digmaan ay hindi na laban lang ng mga armadong sundalo sa harap ng mga kanyon at drone, kundi isa na itong laro ng panlilinlang, pagtataksil at mga lihim na misyon na sa oras na mabunyag ay may kakayahang yumanig sa pundasyon ng pandaigdigang kapayapaan, at malamang natutulungan pa ng mga kaalyado ng Ukraine si Zelensky upang ipaglaban ang kanilang teritoryo laban sa pagkakaisa ng North Korea, China at Russia. Habang pinag-aaralan ng mga lider sa likod ng malalamig na mesa ang kanilang mga susunod na hakbang, milyon-milyong sibilyan ang nananatiling bihag ng pangamba na walang katiyakan kung kailan muling lalagablab ang susunod na yugto ng gulo. Ito ang realidad ng modernong digmaan, na minsan isang maling hakbang, isang lihim na misyon na nabigo, o dalawang sundalong nahuli sa maling lugar at maling panahon ay sapat na upang baguhin ang takbo ng gyera. Habang ang makapal na ulap ng usok ay patuloy na umaakyat mula sa guho ng labanan, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa katahimikan. Ano ang susunod na mangyayari? Dahil sumali na sa gerang ito ang China na siguradong papalakasin pa ng kanluran ang Ukraine na magreresulta sa malawakang tunggalian sa rehiyon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa matapang na pagsulong at pagharap ng mga sundalo ni Zelensky sa kanilang mga kalaban na humantong na sa pagtaas ng bilang ng mga tropang Ruso na tumawid sa kabilang buhay dahil sa maling pagtansya ni Putin sa kakayahan ng mga Ukrainyano? At ano sa tingin mo ang pagkahuli ng dalawang sundalo ni Pangulong Xi Jinping na lihim na pala nitong tinutulungan si Putin sa kadahilanang kinapos na ito sa militar? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Issue sa bayan, digmaan sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro attacks. Kahit anong mangyari tayo'y handa, dahil dito sa channel wala kang duda. Mahalagang balita, di ka mag-iisa, anumang oras, saan ka